be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Maray na banggi sa Indogabos, maayong gabi sa Tibok Mindanao, Visayas, ug sa Luzon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Eric Espina. Ito ang inyong Republika. Nito mga nagdaang mga ilang araw ay napansin natin na laman ng ating mga pahayagan ang bangayan ng ilang mga party list o sectoral groups. Nagtuturuan sila at mayroong mga patutsyada na tayo nababasa. Napapagitna dito sa mga labanan ng mga party list ang COMELEC dahil ang COMELEC ay maglalabas ng listahan. Tinatansya sa November 15 ang kabuuang posibleng mga matatanggal na mga nakaupong congressman sa ilalim ng ating sectoral mga groups. Kaya tamang-tama po dahil pangunahin sa ating usapin sa gabing ito ay ang mga nasa taas na talagang hindi maalis ang boxing, ang palitan ng mga turuan. Sa gitna nito, ng bagyong ito, ay ang Akbayan. Kaya tamang-tama po, naanyayahan natin ang kanilang tagapagsalita, ang kanilang spokesperson. Walang iba kundi si Attorney Ibarra Barry Gutierrez. Siya po ang second nominee. At sa tingin ko, magiging congressman din ito. Panahon lang siguro ang inihintay nito. No? Good evening, Barry. Good evening, Eric. Yes. Unang-una sa lahat, no? First time na nangyari ito, no? Press conference. Tapos, ginulo. May alam ka bang nangyaring ganito? Wala pa? Wala, actually. Wala pa, no? Wala pa akong alam na ganyan. Oo, no? Sa aming mahabang kasaysayan with them. Posible estudyante magulo sa press conference, ano? Mm-hmm. Sa tingin mo ba, estudyante pa rin yung pananaw nila sa sarili nila kaya nanggugulo sila sa press conference? Well, mukhang anak bayan ito mga to. So, ang assumption ko, mga bata pa to. Posibleng yung mga iba dyan ay estudyante. Pero although, given yung pagiging full-time ng mga iba dyan, maaaring dating estudyante pero ngayon ay mas active na actually dun sa kanilang grupo. Tapos itong anak bayan na ito linawin lang natin para maintindihan ng tao, no? Ito akbayan at yung medyo kaharap nila yung akbayan, ano? Sa palagay ninyo, kumilos kaya itong grupo na ito nang walang utos sa taas? O may utos ito sa taas? Mukhang malinaw naman na it was orchestrated. It was part of isa talagang kampanya, hindi lang ng anak bayan bilang isang distinct na organization. Pero kasama yung kanilang mga kakampi, including Bayan Muna, yung mga party list groups na kasama nila, Gabriela, Anak Pawis, at yung mga iba pang mga mass organizations nila like KMU. Kasi malinaw naman from the letters na pinadala sa COMELEC, sa petition na eventually final nila, yung mga signatories, yung mga taong may membro ng mga organizations na ito. So hindi lang ito anak bayan. So lumalabas, pinagkakaisahan kayo? Nung grupo nila, oo. So itong lahat na ito, parang magkasabwat itong lahat laban sa isang party list. Sa katotohanan naman kasi talaga namang isang grupo lang yan. Madami lang silang mga sombrero, madami silang mga organizations, but in the end, they're actually a united group. Even sa Congress, for example, na meron silang 7 representatives coming from 5 party list groups. It's very clear they all come from one block. Yung mga bayan coalition nila na tinatawag nila. Kayo, ilan ang congressman ninyo? 2. Dalawa. Sa kanila, 7. 7.
Tapos sa mga sectors, paano? Mas marami sila o mas marami kayo? Paano ba yan? In terms of sectors, pareho naman kaming merong mga constituencies coming from yung mga iba't ibang sektor. Tulad ng magsasaka, manggagawa. So, meron naman kaming presence both sa mga sektor. The only difference is, yung ginawa nila, kada sektor, nagtayo sila ng hiwalay na party list group. So, halimbawa, Gabriela, women. Kabataan, youth. Pati kabataan, kontra din sa inyo. Kabataan, yan yung party list ng anak bayan. Di sumama din, lumabad din sa inyo. Oo. Kasi itong si Benzer Crisostomo, yung national chairperson ng anak bayan, siya ang second nominee ng kabataan. So, essentially, it's the same group na nagpalit lang ng sombrero. Would it be correct that it was only Bayan muna that gave the approval to this movement, or there is a higher hindi ko na alam. Authority? Sa tansya mo lang. Could there have been they talk about it, yung leadership ng mga iba't ibang groups na ito. Kasi I assume, since they're part of yung Makabayan Coalition, talagang meron namang unified command yan. Diba? May mas mataas pa sa kanila. Tinatanong ko lang, I'm asking stupid questions. I'm sorry. Hindi ko alam kung meron ako sa kanila. Pero siguro nagpulong-pulong sila. I'm sure merong usapang gano'n yan. Ganon. Tapos wala silang tinawagan sa abroad or wherever o dito sa Pilipinas na ano ba, babanatan natin itong akbayan? Hindi. Walang ganon. Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung merong mga ganong mga utos galing abroad. Although, ang assumption ko talaga, una orchestrated to. Talagang pinag-usapan nila to ng mabuti at talagang isang unified na kampanya to. Hindi lang ito isang isolated group na nag-decide na pumitik. So, pero sa palagay mo, walang connection din ang CPP sa ginawa nila dito? Hirap sabihin eh. Tingin ko wala naman. Wala. Pero may mga nagsasabing gano'n. May connection, posible, ano? Yun yung, may mga nag-raise ng gano'n. Kasi may mga nagsasabi, may connection daw yung dalawa. At yung isa, hindi kikilos nang wala namang approval din ng kagrupo nila. Well, actually, yun ang nilaman ng isang complaint na final ng isang grupo against them. Pero hindi kami yun. Wala kayong kinalaman. Wala kaming kinalaman at wala kaming sinasabing ganyan. Gines kita, no? Kasi napansin ko, parang pinapalibutan kayo eh. Parang hindi patas yung laban. Parang gano'n, ano? So, ano bang meron sa akbayan na parang 7 sila sa Kongreso, 2 lang kayo? 'Di ba? Tapos, iba-ibang mga grupo na sa sektor ang meron silang kinatawan. Bakit? Ano bang meron sa grupo ninyo na parang, ewan ko, personal ba galit sa inyo? O ideolohiya? O may kasaysayan ba? Ano ba? Hindi ba, sa simpleng pananalita, hindi sila makamove on? Ganun ba yan? Tingin ko partly it's that, yung history. Although, tingin ko hindi lang history. Kasi kung ang pagpapatayan natin yung kasaysayan, ang akbayan kasi, binuo yan 1998. At hindi naman sikreto na part of yung mga grupong nagbuo sa akbayan ay mga dating membro ng National Democratic Movement. NDF. Yun yung idea. Pero actually, sa kasalukuyan, minority na yung membership ng akbayan. We have almost 100,000 members nationwide. Minority na yung members namin na actually nanggaling pa sa tradisyon na yun. In fact, karamihan dyan, mga bago na. Bago na. O kung hindi man bago, galing sa ibang political traditions like social democrats, for example, or independent socialists, na hindi yung mga National Democrats. Tama ba sabihin, mas progresibo na itong mga bagong we'd like to think so, di ba? At mas seryoso tungkol sa engagement sa legal at electoral na mas progresibo kaysa sa mga progresibo na sinasabi nila. Well, kami, pananaw namin, oo. Okay. Pero mas militante ba kayo o sila pa rin mas militante o makabago kayong mga militante? Sa tingin kasi namin, dapat nasa lugar yung pagiging militante. Kumbaga, tama naman na may mga pagkakataon na ine-exercise natin yung ating karapatan na mag-rally, manawagan ng kung ano-ano sa ating pamahalaan. Pero hindi naman pwedeng dun lang. Diba? At may mga pagkakataon din na kailangan naman tayo ay maupo, magtrabaho tayo, makipag-usap ng maayos. Kaya nga kami pumasok sa Kongreso in the first place. Kaya kami pumasok sa mga political coalitions. Kasi naniniwala kami na kung talagang gusto mong itaguyod yung interest ng mga sektor na inyong kinakatawan, kailangan i-exhaust yung ganyang klaseng mga approaches. Hindi lang pwedeng nasa kalsada lagi. So sa inyo, parang iba ang layunin ninyo. Masasabi bang iba ang layunin ng akbayan sa layunin nila? Iba yung tinitignan nila, iba naman yung tinitingala ninyo.
Sa tingin ko, malaki yung mga differences. Malaki, ha? Malaki, lalo na kung titingnan natin yung mga specific issues na dinadala namin at yung mga posisyon nila sa iba. Bawa, agrarian reform. Okay, agrarian reform. Yan yung isa sa mga sinasabi nila na kayo daw, iba kayo sa kanila. At talagang iba kami Mas sa kanila. magaling daw yung sa kanila daw dahil mas Siyempre, makatao, sasabihin makabasa. nila yon, di ba? Pero ang katakataka lang dito, nung 2009, kami ang pangunahing sumuporta dun sa pagpasa ng Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms, yung CARPER. Yung 5-year extension ng Agrarian Reform Program. At naipasa namin yon sa kabila ng kanilang opposition. At ang katakataka dito, nung sila ay bumoto against it, ang kalaban nila yung mga kumakatawan sa mga landlords, yung mga landed interests. So kung ang pag-uusapan lang natin dito, sino ba talaga ang nagtataguyod ng interest ng mga magsasaka, siguro mahirap naman na yung mga taong bumoto kasama yung mga Panginoong may lupa ang magkiklaim na sila ang kumakatawan sa magsasaka. Natatandaan ko yung panahon na yun eh. Sinasabi nila sa kanila daw yung genuine land reform program. Yung GARB. GARB, yung iba naman sabi GRAB. Ayaw ko naman sa... Bakit? Genuine ba yung sa kanila o mas genuine yung isinusulong ninyo? Naniniwala kami na mas tama yung aming sinulong. Madami mga problema yung kanila at tas tingin ko yung aming position was vindicated in the end when yun yung natupad at yun yung naipasa. Ano pang mga issues kayo hindi nagkakapareho? Isa sa mga pinaka-contentious na points sa human rights. Okay. Naniniwala kasi ang akbayan na ang sa usapin ng human rights, ang pananagutan hindi lang sa part ng gobyerno. Okay. Kailangan pati yung mga non-state actors managot for human rights. Ano yung non-state actors para sa mga taong para lang lahat ng hindi gobyerno. So kasama dito ang mga rebelde, kasama dito ang mga criminal organizations, mga kasama terorista. dito ang mga terorista, kasama dito ang mga korporasyon. So lahat. Maganda pala yung ano nyo. Actually, internationally, yun na yung standard. Non-state actors are liable. Pero ang posisyon nila hindi. Dapat gobyerno lang. At nasubukan yan dun sa mga usapan nung pinapasa yung anti-torture law. Tayo muna. Yeah. Yan ba posisyon ninyo? Ang posisyon namin, kailangan managot lahat. Tanong ko, yan rin na posisyon ni Eta Rosales? Oo, yan ang posisyon ni Eta. Kasi parang na-emphasize lang yung anti-AFP yata masyado. Hindi. Sa amin, hindi naman dapat NPA lang. Ang sinasabi lang namin, kung tututukan natin yung mga human rights violations na ginagawa ng militar o ng pulis, dapat ganun din yung tutok na binibigay natin dun sa mga armed groups tulad ng New People's Army. This is a revelation. This is a revelation because parang ang klasikong pananaw ng ibang tao may isang klase lang ng modelo sa human rights. Isang uri lang ng pag-iisip, no? Yung pala may dalawang pananaw dito. Dito lang sa Pilipinas yan kasi actually internationally accepted na na dapat lahat. Tama naman talaga kasi tayo subscriber sa United Nations Declaration of the Human Rights, diba? In fact, nung nagpunta si Philip Alston dito, yung Special Rapporteur on extrajudicial killings, doon sa kanyang report, kasama doon report on yung mga extrajudicial killings perpetrated ng NPA. Okay. So, clear na sa UN, ang standard nag-a-apply ito sa lahat, hindi lang ito sa gobyerno. Pero, ang insistence ng mga aming mga kaibigan, dapat daw gobyerno lang. Another major point yan of difference namin with them. Kasi siguro sa simpleng pananaw lang, kahit anong damit o ang kasuotan mo, tao tayo pareho Meron tayong mga karapatan, di ba? Nagkakaiba lang tayo sa pinaglalaban natin. Pero pag wala na tayong baril, dapat merong pagkakapatas-patas. Patas. Sa English pa, may chivalry ng kasi nagkataon lang na magkaiba tayo ng paniniwala, di ba? Hindi dapat ganoon ang pero that's a very good point, because all along people thought that there was only one line to this kind of thinking. Ano pang mga pagkakaiba? Mabuti yung nababanggit niyo para maunawaan ng tao na iba pala ang more recently itong sa usapin ng ano tawag dito? Syntax. Syntax. We are actually for yung approval nung syntax bill as a health measure principally. Sila they're opposed to it. Okay. So madami talaga mga points of differences na. So ang labanan ninyo politika din. Politika. Dahil sa magkakaiba kayo ng pananaw. Dahil sa pagkakaiba ng pananaw, yes. Okay. So is this also about power, no? Well, tingin ko. Do you think because they feel they are out of power because they're not in the executive branch? And they're only in the legislature. Kasi ang lumalabas sa newspaper, sila, they're already in the party in power daw. What is your comment to that? Ako tingin ko,
isa yun sa mga pinanggagalingan nila. Kasi hindi naman sikreto rin, nung nakaraang eleksyon, Oo. sumuporta kami kay Pinoy, Oo. when he was still running for president. Sumuporta sila kay Senator Villar. Okay. Sa kabutihang palad, kami ang nanalo. Yes. Nanalo si President Aquino, Yes. hindi si Senator Villar. Oo. At dahil dun sa aming coalition with the President, That is the law of the jungle, di ba? may mga Ganon. may Kasi, mga nakaupo. oh, ganon talaga yan. That's the law of the jungle. Eh, sino sinuportahan mo? Eh, talagang, Yun yun. di ba? Kung si Villar naman ang nanalo, sa Sila palagay, nakaupo, in Oo. all likelihood. Oo, di ba? Yun yun. Oh, at hindi naman siguro kayo magrereklamo dahil Kami, definitely, hindi. sasabing marginalized sila, di ba? Kasi ang pananaw namin, ganun lang talaga. Kanya-kanya tayong sinusuportahan, kanya-kanya Okay. tayong koalisyon. Eh, minsan yung koalisyon mo nananalo, minsan hindi. Oh, so hindi kayo magrereklamo na ipa-disqualify sila porket siguro kung si Villar ang nanalong presidente, mabibigyan din sila ng posisyon. Wala Hindi rin, kaming, ano? wala kaming intensyon na pa-disqualify Okay. sila on that basis. Ngayon, tinanong ko yung question na yan dahil sila pinapa-disqualify kayo sa COMELEC. Kayo, nagpinapa-disqualify niyo ba sila? Hindi. Wala, Oh, wala kaming balak. Yun nga ang pinagtataka ng tao. This shows some, this reveals something about your organization. Bakit hindi nyo pinapa-disqualify? Kasi, una, hindi namin tinatanggap yung kanilang argumento na dahil nakaupo ka na sa gobyerno, ay Hindi ka na dapat, marginal. Hindi ka na dapat marginalized. Kasi at the end of the day, ang requirement naman ng batas, you represent the marginalized. Oo. At sa kasalukuyan, hindi naman natin pwede sabihin siguro na yung mga magsasaka o yung mga manggagawa na nagkakatawa namin na hindi na marginalized. Oo. Nandiyan pa rin sila eh. Nandiyan pa rin. And to a large extent, yung Oo. kanilang mga interest ay hindi pa rin talaga napaprioritize o Oo. nalalagay front and center sa agenda ng Oo, gobyerno. oo. Meron kaming malaking disagreement dun sa pananaw sa party list law ng ganun. At ang feeling naman kasi namin from the start, and the reason why we entered into coalition politics to begin with, ay gusto namin mas malaki talaga ang puwang sa loob Okay. ng pamahalaan, hindi lang sa Kongreso pero sa iba pang mga Oo. bahagi ng gobyerno tulad ng executive, Oo. na magkaroon ng mga tao na nagsasalita o kumakatawan doon sa mga interest nga nito mga grupong traditionally politically underrepresented. So, sa tingin namin, sila, they claim na they represent the marginalized. And you respect them for that. And we respect them. Diba? We will take them at face value and we will not call na huwag kayong maupo dyan. Kasi sa tingin naman namin, kumpara naman sa mga ibang tao na nakakapasok sa Kongreso, di hamak naman na meron sigurong pinanggagalingan na totoo yung kanila. Or even if we may disagree on some issues. So they don't agree with your position that you represent marginalized sectors. Yun nga yung Just because you're in position, it means that the people that you represent are no longer poor. Yun yung, mukhang ganun ang kanilang pananaw. Is that di ba parang non-sequitur yata yung, Ako, nag-agree ako na Nancy di ba, Quito. law ipso, di ba? It doesn't follow, di ba? Definitely it doesn't. So, sa palagay mo, what is it? They find you a additional threat to kung ano sinusulong nila. They feel that you have been an effective countermeasure against their what is Tingin it? ko bahagi yun. Kasi after all, hindi pwedeng tanggalin sa equation that we are two groups. And you are effective already. Representing, both claiming to represent essentially the same The masa. sectors, o yung mga marginalized groups. It just so happens that right now, we've proven to be the more effective. We've proven to be the more competent in actually raising yung mga issues ng mga grupong ito doon sa loob ng gobyerno. On hindsight, propaganda is all part and parcel of all this, diba? Yeah. And I'm sure they're very good at it, no? Definitely. Definitely, no? Yung pag-atake nila sa press conference, was that not I'm just being euphemistic about this, a red flag? A red flag to sound the alarm so that people will be able to identify you na hindi ito mga tunay na kinatawan ng mga mahihirap. Well, if that was their objective, sa tingin ko, it failed. Kasi failed. unang-una, yung pambabastos na ginawa nila doon sa press conference. Ang binastos naman nila doon, hindi naman ako o hindi naman si Walden who were there. Ang binastos nila were the 8 other people there who were actually leaders of yung mga various sectoral groups for which compose Akbayan. May mga manggagawa doon, may mga taga-Hacienda Luisita doon, actually, may mga urban poor doon, kababaihan, na actually were there to speak. To say na kami yung mga tao na Kami ang akbayan. Kami ang akbayan. At itong mga tao na ito, mga kinatawan lang namin to. So, di ba, if the objective was to expose
quote-on-quote na hindi talaga kumakatawan ng akbayan sa mga grupong ito, eh ang lumabas pa, binastos nila yung mga mismong mga sektor at yung mga tao na sinasabi nilang pinaglalaban nila. At in fact, later on, na sa isang paghaharap namin itong kanilang national chairperson, inaccuse pa niya na itong mga taong ito ay hindi naman daw totoong mga mahihirap, hindi naman daw totoong mga kinatawan ng ano, which is completely absurd. Yun yung ano doon. Bakit niya nasabi yun na hindi daw mga kinatawan? Meron ba siyang karanasan sa ganun? Wala. Tingin ko, ang pabatayan lang niya dahil hindi nila kasama. So pag hindi nila kasama, ay di hindi na tunay. Yung, mukhang ganun lang kasimple. Anong naging reaksyon ng mga katulad ng mga taga Hacienda Luisita, yung ibang mga sektor na nandun ng akbayan? Ano yung naging after activity report? Siyempre, nadismaya sila. Siyempre, at na-insulto sila. Hindi nila akalain na manggagaling pa sa ano? Hindi nila. Walang umakala na nagagawin nila yung gano'n. Tarang bastusang harapan. Lalo na ang kaharap, ito mga mismo mga tao na magsaka, magdadawa. Hindi naman ito mga dapat inaaway. Dahil nga dapat, supposedly, ito nga yung pinaglalaban nila eh. Pero ganun eh. Kaya nadismaya itong mga makasama. Kayo rin, wala rin kayong planong bastusin sila, no? Never namin ginawa yan. Wala kaming balak gawin yan. Pati yung mga sektor ninyo, walang nagmungkahi na bumawi tayo dahil nabastos din tayo eh. Meron siyempre yung galit na nararamdaman. Pero hindi naman umabot sa puntong seryosong usapan na bawian natin sila. Ang mas naging desisyon pa namin, di paliwanag natin kung ano ba talaga tayo, ano yung ating track record, ano na yung nagawa natin. Gamitin yung opportunity na na-generate nung focus nga, ng atensyon dun sa issue na yon para lalong ma-explain at maipakilala sa mga iba't ibang tao kung ano ang akbayan, ano yung track record ng akbayan. Sa 7 ng mga congressmen na nandyan sa kanila ngayon, bawat isa siguro nito nakakatanggap naman siguro ng tinatawag natin pork barrel, no? Minimum 70. Yun yung, 70 million each, ano? Yes. So they have 490 million a year. Tapos meron pa mga speakers kung merong... Iba pa yun. Iba pa yun, ano? Mga budget sa... 7 lang ba yan sila? Yung Gabriela, mga lahat-lahat yan? 7 lang talaga sila? 7 sila. Okay. So hindi natin masasabi na kawawang-kawawa din sila. Well, sa tingin ko, kung meron kang almost 500 million in pork barrel funds a year, okay, madami ka pwedeng gawin doon. A year, ha? A year. So in 3 years, edi 1.5 billion pesos. Now, following their argument, dapat hindi na rin sila marginalized pag gano'n ang pananaw. Pag susundin natin yung, hindi ba? I mean, I'm just, again, asking stupid questions. So, arguably, di ba? Yung mga taong nakaupo doon at yung mga organisasyon, definitely will have the resources. 1.5 billion, definitely hindi insignificant yun. That will actually prevent them from being called marginalized. At least yung organization. Yes. Pero gaya ng sinasabi namin, hindi naman yun yung point sa party list. Ang point sa party list, representation of the marginalized. So kami, hindi namin issue sa kanila yan. Bakit nagigit-git sila na kayo ay nasa Malacanang at sila ay nasa Kongreso lang? Yung ba ang parang bone of contention nila na bakit parang you have this special line to the president and they don't? And it's parang they're out of the... Oo. Outside the Colombo, parang parang gano'n. Naman, desisyon naman nilang sumuporta sa ibang tao. At hindi pa natapos doon. Desisyon nilang tuluyang banatan yung ating presidente. Even after naupo na siya. Okay. Niraralihan halos buwan yung bahay niya sa Times Street. Yes. At tinatawag siyang kung ano-anong bagay. From noy-noying to kung ano-ano. Human rights violator, kung ano-ano. Bakit doon sa bahay pa niya? Siguro mas malapit sa kanila kasi sa pupunta mong Malacanang. Pero yung Times, niraralihan nila yan. Kasi bahay yan Bahay yan. No? It's not an official... it's a private residence. It's a private residence, di ba? It's, well, dapat public, public office or public, di ba? Institution. It makes sense. Sa kultura kasi ng Pilipino, parang katulad yan sa press conference. Tama. May halong, hindi ba? May halong pambabastos din, di ba? Nasa kultura natin yan di ba? Yung ganung klase. Yung bahay, yung tahanan dapat... Naman yan, off limits. Off limits naman. Kasi galangin naman natin. Kasi may mga reglamento tayo dyan Tama. Kasi, nagkataon lang na siguro nakatira dyan sa bahay na yan ay si Presidente. Pero pag nagkataon, nandyan yung mga kapatid niya or nandyan yung mga anak niya, if he was married or nandyan yung asawa niya, mukhang asiwa naman yata kung pati yung tahanan ay isinasama. Anyway, tatanungin po natin ang ating panauhin dito po sa punto na ano pananaw niya doon sa mga iba-ibang mga party list na baka alisin o dapat bang alisin at
kung ano mangyayari sa Supreme Court pagbabalik po ng Republika.